magiging madugo ang deliberasyon ng budget dahil po sa kontrobersya sa 2025 budget at wala man lang mga kumontra. Wala man lang mga kumontra doon sa mga dating komposisyon ng ating pong House mula sa mataas at mababang kapulungan. Pero ngayon, siguro mag-iiba ang ihip ng hangin. Pagkat meron na po tayong Ping Lacson uli at Dante Marcoleta sa Senado. Palagay ko magiging mainit at maganda ang deliberasyon. Pagkat meron pong sinasabi, yung sinasabi po ni Speaker Martin, ito ewan ko, sabi ng iba, naguhugas kamay na. Yung dating bicameral committee na eksklusibo sa kanila, walang pwedeng mag-obserba, walang pwedeng makinig. Ngayon po, sinasabi nila na magiging bukas na. Transparent na. Transparent na at open. Open. At pwede nating mapanood siguro sa social media. Pwede mainam. Magiging mainam po ang deliberasyon kung totoo po yan. At wala na yung small committee. Doon po nagkakaroon ng maniobra. Doon nagkakaroon ng misteryo. Oo. Sa maliit na committee na yan. Yung maliit na committee na yan. Ngayon po, sa panahon po na ito, sa ating pong Senado, hindi na po siguro mangyayari yan pagkat meron po tayong inaasahan na isang Ping Lacson. Meron po isang Ping Lacson na talagang hihimay at hihimay sa mga budget natin at hindi papayag na mangyaring muli yung pong nangyari sa 2025 agaan natin. Isipin nyo isang distrito lang. Bigyan ko kayo ng ehemplo. Isang distrito lang, although hindi ito pinangalanan ni sino ba nito? Si Congressman Toby Chanco ang nagsiwalat nito. Pero hindi niya pinangalanan kung anong distrito. Sa isang distrito, yung nasa National Expenditure Program o kaya NEP, ang isinabit po ng DPWH na budget ay nasa 2.5 billion pesos. Wow. O 2.5. Pagkatapos, nung lumabas po ang GAA, napirmahan na ni Pangulong Marcos, ay naging 20.99% billion. Almost 21 billion. Nako. Sa GAA na yan, samantalang yun nasa NEP na panukala ng DPWH is nasa 2.5 billion lamang. Ilan po ang diferensya? Grabe. Nasa almost 18.5 billion pesos sa isang distrito lang yan. Isang congressional district. Sino may kagagawan yan? Alangan namang yung district engineer. Siguro, ang may kagagawan yan, yung congressman sa distritong yan. Kung hindi man congressman, baka senador. Bahala kayong magturuan kung sino sa inyo. Biro mo, a difference of almost 18.5 billion pesos ang idinagdag mula sa panukala ng DPWH na 2.5 billion. Napakalaki po ng diferensya. Paano nangyari yon? Meron pa isang distrito. Isang distrito na nasa 1.5 billion ang panukala sa National Expenditure Program. Ito ay naging 20.7 billion pesos. Almost 20.8 billion pesos, a difference of 19 billion 286. Biro mong diferensya yan. Saan nanggaling yun? Ang problema pa, partner, isinabit nila yung budget, isinabit nila yung project na hindi dumaan sa DPWH. Hindi nila alam kung anong detalye ng project. Ano yun? Ano yun? Sabagay, hindi mo, pag sinabi mong desilting, pag sinabi mong hindi naman kailangan ng maraming
detalye yun eh. Kailangan mo lang yung pangdraga mo dyan, yung labor force mo dyan, saan mo dadalhin yung inalis mo doon sa desilting activity. Wala naman talaga pero dito po nagkakaroon ng malaking misteryo. At ito na po yung pinag-uusapan na 15 kontraktor na nakakuha ng napakalaking pondo mula po sa ating flood control project. Nasa ano po yan? Yung 2. Halimbawa yung 2.5 billion na propose sa National Expenditure Program. Sagay kung ito ay naging almost 21 billion na pesos partner. Aba. Nagkaroon pa ito ng additional sa BICAM ng nasa 5.2 billion. At pagdating doon sa small committee, saan kaya nila kinuha ito? Nasa 13.3 billion. Laki. So, grabe ang problema. Pwede naman pala hindi na itaas sa mga deliberasyon na ganito lang na nangyayari. Oo. Usapan na lang. Tama yung sinabi noon ni BP Sara na 3 lang ang nag-uusap sa budget. So, dapat ang tutukan ng investigative body rito, kung may ma-create man sila, yung committee na yan. At kung sino ang nag-insert. Kasi maliwanag na mayroong insertion mula doon sa 2.5 billion na proposed budget, bakit nagkaroon ng 21.9 additional na proposed budget? Maliwanag na insertion yun. Sino ang nag-insert? Congressman ba? Senador ba? Dalawa yun. Dalawa. Pwedeng senador, pwedeng congressman. Oo. So maliwanag na mayroong insertion. At siyempre, pagka may insertion, may nagpa-follow up dyan. Yung dalawa sa mga nangalan ng kontraktor, yung 15 partner, yung Alpha and Omega Construction and Development Corporation, alam mo kung magkano ang nakupo nito? Ito pong kumpanya na ito ay pag-aari po ng pamilya Diskaya diyan po sa Pasig. Matatandaan po ninyo yung nakalaban po ni Mayor Vico Soto. Nasa 7.4, almost 7.5 billion pesos ang nakupo po nila ng flood control project na proyekto. At yung isa, yung St. Timothy Construction, nakakupo din ng halos kaparehong halaga. Nasa 7.3 billion pesos mula mula 2022. Parang 21 pa yata eh. Panahon pa ni yung St. Gerard, na kanila rin. St. Gerard Construction, nakakupo ng almost 2.3 billion pesos na project. Kung ito total mo yan is 17.1 billion. 17.1 billion pesos sa tatlong construction company na pag-aari ng iisang tao, ng iisang pamilya. Napakaswerte naman. Kayo na lang ba ang anak ng Diyos? Kayo na lang ang napakalaking kinita. Kaya naman pala walang pakimano kung gumastos ng kampanyahan. At ang lumalabas pa sa impormasyon mula sa kampo ni Mayor Vico Soto, hindi lamang po 3 kumpanya, hindi lamang St. Gerard Construction, Alpha and Omega Construction and Development Corporation, St. Timothy Construction, hindi lamang po yun ang sinasabing pag-aari nila. Mayroon pang 6 na iba pang kumpanya. At hindi natin alam kung ito pong 6 na kumpanyang ito na konektado sa kanila, kanila talaga, o kaya baka naman may congressman na may-ari nito. At ginawang dami lang sila. Biro mo, siyam lahat. Meron pa pang sinasabi, ito, pangalanan natin yung mga construction company, huwag na tayo mag-cover-cover. Yung St. Matthew General Contractors and Development Corporation. Isa po yan. Yung Great Pacific Builders and General Contractor, yung YPR General Contractor
and Construction Supply, yung Amethyst Horizon Builders, yung Waymaker OPC, at yung Elite General Contractor and Development Corporation. Ngayon kung ito po ay totoo na isa lang ang nagmay-ari, pagdating po sa bidding, sila na lang. Walang maaaring sumali dyan. Wala na. Sila na lang. Unanimous, ha? Yun mo, sinabi mo pa. So, kupo na nila ang proyekto. Ay hindi pa natin alam kung magkano ang nakuha ang proyekto nito. Ito mga kumpanya na ito, kung magkano ang nakuha naman nila. Dito lang sa 17 billion partner, ha? Pagkat ang sabi po sa impormasyon na ating nakuha, hindi naman actually nag-i-implement ng project itong Diskaya family na ito. Ipinapasugkon, Yun. which is violative sa rules. Ay sa dami ng proyekto, paano mo i-mobilize ang mga equipment? You must have a complete yung Equipment. di ba? Parang yan, triple A. Oo, Pag kompleto triple ka. A, kompleto. Kompleto ka. Ngayon, yung 17.5, 17.1, alam mo may mga kontraktor na pinapasubkon. Ang iba pinapagamit yan, sindikato ng style ipapagamit yung iyong lisensya, magbabayad na lang ng 5% to 7% royalty fee. Sa 5% lang ng 17 million partner. Napakalaking pera yan. Napakalaki ng pera, wala kang pagod. Oo, Papel laway lang, lang. mangungulekta ka na lang. Ito dapat imbisigahan po ito ng ating pamahalaan, pati sa BIR. At sampahan ng kaso kung kinakailangan para at least naman may mabawi tayo kahit kaunti.